Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Kahit na yung mga nasa online, magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang nangyayari na yung ating mga pangitain in the past. Kung saan-saan na nanggagaling yung ating mga audience. Meron sa Australia, meron sa Canada, meron sa US, meron sa Calamba. Oo, kahit na taga-Calamba pwede rin, mga kapatid. Kaya kung wala ka rito, basta't nandiyan ka, okay. Okay. Hindi masama yan. Yan ang gusto natin. Okay? Itutuloy ho natin ang ating pag-aaral sa 1 Thessalonians at sa chapter 5 na po tayo. Okay? Nasa chapter 5 na. And this is an exposition of book by book, at nasa 1 Thessalonians po tayo. Ang 1 Thessalonians ay letter ni Pablo para sa mga Kristiyanong nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung sino man sa atin dito at doon sa mga nakikinig at nanonood sa online, kung kasama ka sa mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon, para sa iyo to. No? Kahit na yung mga kapatid, hindi mga Kristiyano na nanonood dito ngayon, para sa iyo rin dito. Yan po mga kapatid. Okay? Ang title ng ating mensahe ngayon ay The Day of His Coming. The Day of His Coming. Sa verse 1 ng 1 Thessalonians, sabi po, chapter 5, babasahin po natin ito sa King James Version. But of the times and the seasons. Times and seasons. Sa Tagalog, ang salitang season ay panahon. Okay? Brethren, ye have no need that I write unto you. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, hindi kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, even before Apostle Paul wrote this letter, sinasabi na niya to ng paulit-ulit sa kanila. Okay? Kaya sinabi niya na, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa ito sa inyo. So, maybe he wrote this kasi hindi lamang church sa Thessalonica ang makakabasa nito, kundi makakabasa nito doon sa ibang mga churches ba, katulad ng church sa Ephesus, sa church sa Philippi, hanggang sa panahon natin ngayon. Take notice yung phrase na but of the time, no, but of the times and the seasons. Araw at panahon, yan po ang tinutukoy ni Pablo rito. In this verse, Paul states that the Thessalonians don't need to be told about the times and the seasons because they already understand that the Lord's return will be sudden and unexpected. No? Ibig sabihin, ang mga Thessalonian believers, hindi na nila kinakailangang malaman pa na ang muling pagbabalik ng Panginoon ay sudden. Sa salitang Tagalog, ang sudden ay bigla. Yan, At unexpected. Meron bang mga bagay na nangyari sa inyo unexpectedly? No? Baka nandito ka ngayon unexpectedly. O wag naman ganon, We all expected na we will be hearing a message like this today here. Kasi alam nyo naman, tuloy-tuloy lang ang ating exposition dito. Okay? At siyempre, like a thief in the night, hindi pa ako nakarinig ng magnanakaw na magte-text sa akin, maghanda kayo mamaya 2:00 ng madaling araw, aakit ako doon sa bintana sa likod ng bahay ninyo. Detalyado, Walang ganon, mga kapatid. Inihalin tulad po rito ang itsura, ang araw at panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Yan ay bigla at unexpected. Katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Okay? Kaya nga, ang sabi ng iba ay mas magandang manakawan kaysa masunugan. Sabi ko naman, kahit magnanakaw o manakawan, ayoko.
Okay? Now, the passage emphasizes the need for constant vigilance. Dahil nga sudden ito, ang muling pagbabalik ng Panginoon ay unexpected. Kaya sinasabi ni Pablo na dapat tayong mga Kristiyano, tayo na mga merong relasyon sa Panginoon, tayo na nanampalataya sa Panginoon, amen? Ay nasa constant vigilance, nagbabantay, at readiness, laging ready, because the exact time is unknown. No? How I wish na ang oras, yung detalye mismo ng muling pagbabalik ng Panginoon ay ibinigay sa atin. Pero hindi ganon, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo, kinakailangan nating constantly vigilant tayo. Lagi tayong ready because the exact timing is unknown. Dito sa Acts chapter 1 verse 7, ito po ang sabi. Sa wikang Ingles na naman, and he said unto them, it is not for you to know the times of the seasons. No? Ibig sabihin, hindi nyo na kinakailangang malaman yung oras o panahon na babalik ang ating Panginoon, which the Father hath put in His own power. Sa Tagalog, sumagot sa Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. So, ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon is something exciting. Kasi hindi natin inaasahan. No? Hindi natin alam kung ano ang eksaktong oras at panahon. Pero darating siya. Katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Okay? Sa Matthew, chapter 24, verse 36, ito naman ang sabi. Sa wikang Ingles pa rin. But of that day and hour cometh no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Ibig sabihin, ang Ama lang natin na nasa langit ang nakakaalam. Even Jesus doesn't know the exact time, the exact season when He comes. Hindi po. Sa Tagalog, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakalam. Kahit ang mga anghel sa langit, pati mga anghel hindi alam. Maging ang anak man, He's referring to Himself. Hindi rin alam ni Jesus ang muli niyang pagbabalik. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So, ibig sabihin, unexpected siya. Hindi natin talaga siya inaasahan. So, ano ang dapat nating maging ugali? Nalaman ninyo, di ba, naalala ninyo, itong sulat ni Pablo para sa Thessalonian Church ay ano ang dapat maging ugali ng isang tao o ng isang Kristiyanong nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Na dapat ang ating ugali, nagbabantay tayo, nakikiramdam tayo, lagi tayong ready. Di ba? Yes. Sa bahay namin, pagka may pupuntahan kami o meron kaming magiging lakad, merong laging ready. Ilang araw pa lang, ready na. Yan si Ellen, ready na. No? May schedule kami sa Abril next year. Pupunta kami ng Malaysia. Ano ba yon? Sa Edmark eh. At meron kami pupuntahan. Ready na. Nakita ko, para saan yan? Yung hinihila? Alam niyo yun, lagi sa tawag doon, di ba? Para saan yan? Wala tayong lakad para to sa next year. Papabira. Meron na kagad. Inihahanda na. Yan ang magandang ugali sa isang Kristiyano na alam niyang darating ang Panginoon, naghahanda. Di ba? Hindi masama yun. Kasi kapag naghahanda siya, pati ako pinaghahanda niya. Dinadala niya ako ng toothbrush, toothpaste, mga ganun. Kasi ako isang tao, kung kailan ako aalis, doon lang ako naghahanda. Kahit mag-a-abroad ako. Yung araw na aalis ako, doon lang ako maghahanda. Kaya, ano mangyayari? Ang dami kong malilimutan.
No? Ayan. Ako'y isang taong katulad nung iba at katulad ninyo rin. Hindi natututo. Sa dami ng experience ko sa travel, ang dami ko naiwanan. Ang lagi kong iniisip, pagdating ko lang doon na lang ako bibili ng toothbrush. No? Pero mga kapatid, merong mga panahon, lalo sa States pagland namin sa Michigan, nag-i-snow. Buti na lang kasama ko si Ellen noon. May toothbrush siya. Kasi wala pa akong kotse. Hindi ako makakalabas, hindi ako makakabili. Grabe mga kapatid. Pero hindi ako natututo, no? Yan ang maganda sa akin. Pero mga kapatid, sa sermon na to, dapat matuto tayo. Because this is about the coming of the Lord. Kailangan ready tayo. Kailangan nagbabantay tayo. Yan, kailangan bukas ang mata natin. No? They understand that the day of the Lord, tinawag ni Pablo na day of the Lord, ang muling pagbabalik ni Jesus, will come unexpectedly like a thief in the night. Katulad ng isang magnanakaw. So the believers don't need a detailed explanation of the exact dates and times because they are aware of the general manner of its coming. Yung general manner, yung talagang yung itsura nito. Sinabi na sa nila ni Pablo, ano yung general manner ng pagbabalik ng Panginoon? Sinabi na natin kanina, sudden and unexpected. Kapag hindi inaasahan ang pagbabalik ng Panginoon at biglaan ito, ano ang dapat mong gawin? Alam na natin dapat yon. Amen? Parang ako pag nag-travel, dapat dala ko yung mga detalyadong kailangan ko bago ako matutulog. Pero hindi na ako natuto. Dapat dito matuto tayo sapagkat ito ay major na pangyayari sa kasaysayan ng daigdig, mga kapatid. Amen? Kaya sa verse 2, sinabi niya, for yourselves know perfectly that the day of the Lord, the day of the Lord, so come as a thief in the night. Sa Tagalog, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Si Pablo kasi, sinulat niya to more than 2,000 years Kung buhay lang si Pablo ngayon, sasabihin ko, hindi na ngayon sa gabi nagnanakaw ang tao. Kahit maga, kahit ang taas ng araw, may nagnanakaw na. No? The day of the Lord will arrive suddenly, like a thief in the night, catching many unprepared. Yan ang mangyayari. Sinabi na ni Pablo yan. Maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, magugulat na lang sila na nandyan na ang Panginoon. Yan, unprepared Yan ang pinakamahirap na pangyayari sa mga mangyayari kapag unprepared tayo at dumating ang Panginoon. This day will take the unrepentant by surprise. Yung isang taong hindi nagsisi, yung isang taong sabi niya, bukas na lang ako magsisisi, saka na lang ako tatanggap sa Panginoon, saka na lang ako maliligtas, mag-i-enjoy lang muna ako. No, you need to understand that the coming of the Lord is so sudden, hindi inaasahan. Kaya dapat hindi natin ipinagpapabukas lalo na pagdating sa kaligtasan. Amen. Why? Because I don't want you to magugulat ka, dumating na pala ang Panginoon. No? While believers who are watchful and prepared will not be caught off guard. No? Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay will not be caught off guard. May mga Kristiyano ring mako-caught off guard. At tayo nakarinig sa oras na ito, kinakailangan mga kapatid, i-goal natin that we will not be caught off guard. No? Hindi po masama na mangarap kayo. Hindi masama na ipurso ninyo yung inyong mga goal. Natural lang yan. Hindi masama na magpatayo ng bahay.
Magpapatayo nga tayo ng building, di ba? Pero mga kapatid, sa kabila niyan, dapat ready tayo. Handa tayo. Di ba? The day of the Lord as a thief, sabi po na inihahalin tulad ito ni Pablo sa isang magnanakaw sa gabi. The passage uses the image of a thief coming in the night to illustrate the suddenness and unexpectedness of the day of the Lord's arrival. Dalawang word yan, suddenness and unexpectedness of the day. Unexpected ito mga kapatid. So ibig sabihin, yung oras na parang hindi darating ang Panginoon, doon siya darating. Doon sa mga panahong sobrang saya mo kasi merong espesyal na pangyayari sa buhay mo. Doon ang Panginoon ay dumarating. Hindi masama na i-celebrate ang mga mahalagang araw sa ating buhay. But never forget na tayo po ay laging handa anuman ang oras dumating ang ating Panginoon. No? Unpreparedness of the world. Yan ang ang problema mga kapatid, that the world is unprepared. The world in general is depicted as being asleep and unaware of the impending judgment. No? Ang buong daigdig, talagang sila, unaware sila. Para silang tulog. Hindi nila alam ang impending judgment. To some, it serves as a warning to change their lives and prepare for the future. Sa iba, hindi lahat. Amen? Pero sa iba mga kapatid, at least merong ilan na sila ay naghahanda. Merong ilan na tinitake ito as a warning to change their ways and prepare for the future. Kasi kapag ka naghahanda ka, you will change your ways. Kapag ka nag-prepare ka sa future, you will change your ways. Tama mga kapatid? People will be saying, sabi ni Pablo, peace and safety. Sa verse 3, peace and safety when destruction comes upon them. Kala natin, peace tayo. Tatayo tayo ng bahay, ang tibay-tibay. 3,000, ang tawag doon, yung tigas ng bato. PSI. Hindi ito matitibag ng, ng bagyo o pagyanig ng lupa. Yan ang akala mo. Yan ang akala natin, peace and safety. When destruction comes upon them. Yan po mga kapatid. We need to understand na tayo mananampalataya, tayo yung mga anak ng liwanag. We are the children of light. Amen. Tayo ay inihalin tulad sa anak ng liwanag. The believers are encountered to be alert or encouraged to be alert. Ini-encourage tayo ng Bible na maging alerto tayo. Maging sober tayo. Tiningnan ko sa Tagalog, yung sober, maliwanag ang pag-iisip. Dapat kaya, huwag kang magsasabo. Huwag kang maglalasing. Kasi, hindi magiging maliwanag ang isip mo nun. Di ba? Tama. Huwag kang magte-take ng anuman na magiging malabo ang takbo ng isip mo. Yan ang ibig sabihin ng soberness Maging sober ka. Maging alerto ka. And watchful. Sa Tagalog, yung maging watchful ay magpagbantay. Tingnan mo ang nangyari sa paligid mo. Huwag yung tingin tayo ng tingin sa paligid just looking for marites. Ano kayong balita ngayon? Because they are not in darkness and should not be caught off guard by the day of the Lord. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat makukot off guard. Anumang oras ang Panginoon ay bumalik, hindi dapat. Nakakahiya na tayo mga anak ng Diyos makukot off guard.
Isipin mo yan. Nakakahiya yan. Caught off guard ka. Kaya kahit na itinutuloy mo ang buhay mo, tinutuloy mo ang vision mo, itinutuloy mo yung pangarap mo, tinutuloy mo yung pag-aaral mo, nagpapakahusay ka, okay lang yan. But never be caught off guard. Amen. Pwede ba yon? Pwede. Yes. Ako ready ako eh. Hindi lang sinabi sa akin ng Panginoon na magbalot na ako eh. Hindi katulad ni Ellen, lagi may bag eh. Di ba? The passage encourage believers to encourage one another. Yan. Magpalakasan kayo sa isa't isa o magbigayan kayo ng lakas sa isa't isa. Tama ba yung pagkakatagalog niyan? Or build each other up. Magtulungan at magpatibayan sa isa't isa. And be sober and be vigilant. Yan mga kapatid. Napakahalaga ng preparation. Being prepared for the Lord's return is a recurring theme in the New Testament. For your information, yan ay tema ng buong New Testament. Yung tayo'y maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Those who are prepared will experience joy and fellowship with Christ, while those who are not will face judgment. Gusto mong mag-enjoy? Be prepared. Gusto mong hindi ka makukot off guard? Be prepared. Yan lang po yan mga kapatid. Ang araw at gabi ay binigyan ng Panginoon o ni Pablo ng distinction. The passage contrasts those who are in darkness. Those who are in darkness, ang tawag natin sa kanila ay mga unregenerated or unbeliever. Mga unsaved. Those who are in the light, ang tawag natin sa kanila ay born again. Hindi Baptist. Baka naniwala kang dahil Baptist ka, ligtas ka. Hindi ko mo Baptist ka, ligtas ka. Born again ka ba? Yes. Regenerated ka ba? Nakaranas ka ba na ma-born again ka at ang pagkaka-born again sa iyo ay gawa ng Espiritu ng Diyos? Baka narinig mo lang kay Joshua yun, ay born again siya, born again na rin ako. Baka ganun lang. Kinakailangan nating siyasatin ang ating mga puso. Sabi ni Pablo sa Korinto, siyasatin ninyo ang inyong mga pananampalataya. Kung ito ay totoo ba? Yan. Ang mga mananampalataya ay anak ng liwanag yan eh. Christians are encouraged to live. Kaya tayong mga Kristiyano ay in-encourage na mabuhay in a state of readiness. Kasi mga anak tayo ng liwanag eh. Those that are children of light are living in a state of readiness, not caught off guard. Dapat ready tayo. Kahit magpapakasal ka pa sa December. Wala naman kakasal dito sa December eh. Meron ba? Kahit sa December pakasal, dapat hindi kayo makukot off guard. Dapat hindi. Kahit ang kasal ninyo ay bukas na, huwag kayong makukot off guard. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo. Ang tawag natin dyan ay spiritual vigilance. Christians are called to be watchful and alert, constantly aware of their spiritual state and the world around us. Tingnan nyo ang daigdig natin. Tingnan nyo ang paligid natin. Constantly dapat aware tayo sa spiritual state ng ating daigdig o ng ating kapaligiran. Ang tanong paano? How? Ito. Number 1, avoid complacency. Avoid complacency. The call to watchfulness combats spiritual carelessness. Ang daming Kristiyano careless.
Magpapakasal muna ako. Huwag kang careless. Mag-aaral muna ako. Oh, carelessness yan. Mag-aaral ka pero be prepared. Amen? Oo. Ay, mahanganak mo na yung miss ko, 3 buwan na lang o 4 na buwan na lang. Oh, don't be careless. Pwedeng dumating ang Panginoon. Anytime. Sinabi na ng mga salita ng Panginoon yan. No? Kaya i-avoid natin ang complacency and spiritual carelessness and complacency, encouraging a consistent pursuit of Christ. Yan, kapag hindi ka complacent, in pursuit ka, hindi ng trabaho, hindi ng business, hindi ng pera, in pursuit ka ni Christ. Si Christ ang hinahabol mo. Si Kristo ang gustong-gusto mong makita. Si Kristo ang pangarap mo. Ganon. No? Pwede namang may pangarap ka, may ambisyon ka, and you are in pursuit of your dreams. Oh, pero kadalasan ang mga Kristiyano nakakausap ko at nagkwekwento sila at binibida nila sa akin yung kanilang mga personal na mga ambisyon sa buhay, hindi ko naririnig na ang Panginoon ay kasama. Careless. Pag gano'n, careless tayo. No? Oh, pangalawa, resist temptation. Dapat i-resist natin ang temptation. Jesus himself emphasized the importance of watching and praying to avoid falling into temptation. Kaya ang sabi niya sa Matthew 26:41, no? Watch and pray that ye enter not into temptation. This spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sinabi to ni Jesus when he was in the Garden of Gethsemane, pagkatapos niyang mag-pray, tapos bumalik siya, nakita niya yung kanyang mga disciples. Anong ginagawa? Tulog! Oh, tulog. Doon, yun ang panahon na eksaktong sinabi ni Jesus, itong mga katagaan na to. Kaya sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ayan mga kapatid, and be aware of the world. Be aware of the world. Oh. Nandito tayo, mga anak tayo ng Diyos, mga Kristiyano tayo. Oh, kapag ka nagbida tayo, kitang-kita eh. Now we are really best friend of the world. That the world is our favorite pasyalan. No? The world is a place of spiritual warfare. Tama mga kapatid? Parang hindi natin kilala yun. Parang hindi natin nare-recognize yun. That the world is a place for spiritual warfare. Christians are called to be aware of spiritual forces at work in the world. Satan, our enemy, is at work in the world, including the schemes of the enemy. Yan mga kapatid, hindi lang ito pasyalan. We can enjoy, of course. We can raise our family. We can raise our business here. Pero this is actually a place of spiritual warfare. Kasi dito po naghahari ang dyablo. Kaya napakahalaga na ma-discern natin ang katotohanan at saka ang deception. Oh. Meron ako nakausap na pastor. Ang problema nila ngayon, yan, pumasok ang deception. Ang Baptisto, mayroon silang pinagtatalunan sa church. Ang pinagtatalunan ay yung pagka-Diyos ni Kristo. Kita nyo yan, ha? Naguguluhan yung pastor kasi mga member niya, may mga member na parang nagdududa na si Kristo'y Diyos. Oh. Bakit? Punta ka sa Facebook, sa Reels. Nandun, dami dun. Nandun lahat ng mga, dun lahat ipinapasok, ifinifid. Yung mga turo na si Kristo hindi Diyos. Naniniwala kayo doon? Tingnan ninyo, sa Reels.
Oh. Tayo, mag-scroll kayo. Nandun. At may mga Kristiyanong hindi ko pinagbabawalan ng kahit na sino na huwag kayong mag-scroll doon. Ang gusto ko lang mag-scroll kayo doon, pero dapat nandun kayo para sawatain, labanan yung sinasabi doon sa Reels. Oh, libang ako doon eh. Oo. Libang ako doon eh. Kasi iba't ibang mga reliyon nandun nung nagtatalo-talo sila. Oo. At ang pinag-uusapan ay pagka-Diyos ni Kristo. Tanyo? At ang nagpo-post nun ay yung mga naniniwalang hindi Diyos si Kristo. Ang ginagawang argumento ay merong bang Diyos na nauuhaw? Merong bang Diyos na namamatay? Merong bang Diyos na nagugutom? Siyempre wala. Kung wala pala, ba't nagutom si Kristo? Tamo? Kapag bobo ka, maniniwala ka doon sa mga bobo na gano'n, di ba? Bobo lang ang Kristiyano na hindi alam na si Kristo, bagamat siya ay 100% na tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao kasi. Bakit siya nagkatawang tao? Kasi ang anak ng Diyos ay kinakailangan ipako kasi siya ay mamamatay at magbabayad ng kasalanan natin. At ang Diyos, kapag nanatili siyang Diyos, siya ay hindi pwedeng ipako kailanman sapagkat siya ay Espiritu. Di ba? Kaya mga bobo lahat yung mga nandun. Di ba? Yan mga kapatid. Kaya madidiscern dapat natin ang katotohanan. Hindi mo madidiscern ang katotohanan kapag wala kang alam. Sapagkat maraming deception ngayon, maraming deceptive, mga manluloko. Tamo, kapag may alam ka, matatawa ka eh. Matatawa ka kapag narinig mo si Kibuloy, di ba? Nasakin na ang mundo na to. Pasalamat kayo. Pinahinto ko ang lindol. Kita mo? Pagka may alam ka, pero ang dami nagpapalakpakan doon. Di ba? Yun yung mga bobo. Di ba? Totoo, di ba mga kapatid? Anong salita ang dapat kong gamitin doon? Bagamat nasa social media tayo ngayon. Wala eh. Yan ang po sinasabi ni Pablo, discern the truth from deception. Na sinabi ng Kristo, maraming darating sa panahong in the future na magsasabing siya ang Kristo. Yun eh. Kapag ikaw ay Kristiyano, anong gagawin mo kapag meron darating na sabi niya, ako si Kristo? Paniniwalaan mo, papalakpakan mo, ay salamat, praise the Lord, dumating ka na rin. Ganun ba? Kaya sabi ni Pablo, discern the truth from deception. Kaya watchfulness helps believers discern from falsehood. Di ba? And resist deception. Kaya ang 1 Peter chapter 5 verse 8, nandito yan ngayon. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober. Alam nyo na ang ibig sabihin ng be sober. Ang sober hindi nagsasabu. Ang sober hindi naglalasing. Kasi maliwanag daw ang isip. Di ba? Ang sabi ng Bible, maliwanag ang isip. Ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ka mawawala sa sarili mo. Ang daming deception ngayon. Kita mo, nangingisay sabi ng Bible, be sober eh. Ba't ka nangingisay? Ay, sa Espiritu, nangingisay siya sa Espiritu. Hindi! Ang liwanag, mga kapatid.
Oh. Nagsusuka, kulay green. Ay, kasalanan yan. Ang dami niyang kasalanan, kaya kulay green. Hindi, be sober be sober. Yan. Be vigilant. Di ba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Di ba? Kaya pagka pinag-usapan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang daming deception dyan. Sasabihin lang niya, yan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos nasa sa Biblia yan. Ang sabi ng Bible, be sober. Ano sa Tagalog ang be sober? Dapat maliwanag na maliwanag ang isip mo. Kasi kapag hindi maliwanag ang isip mo, doon ka maloloko. Di ba? Maraming deception ngayon. Naintindihan nyo, mga kapatid? Maliwanag yan. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sisirain ka ng diablo. Kaya sabi ni Pablo, maghanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Okay? Yan. Maraming deception, matindi ang deception ngayon, mga kapatid. At lahat ng deception, umiikot yan sa Espiritu ng Diyos. Halukatin mo ang Bible, mga kapatid. Wala kahit isang verse sa Bible na dapat pinag-uusapan natin ang Espiritu ng Diyos. Kung gusto mong malaman na ang isang tao ay kinikilos ng Espiritu ng Diyos, dapat nagsasalita yan ng patungkol kay Kristo. Ang Espiritu ng Diyos, ang ipakikilala niya, ang pasisikatin niya, ang itataas niya, ang pangalan ni Kristo lamang. Yan, mga kapatid. Yan ang sinasabi ni Pablo. This is a warning. At ito ay panahon na natin ngayon. Dapat nag-i-engage tayo sa spiritual battle. Actively resisting evil is standing firm in faith and fighting against spiritual attack. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, watch ye, stand fast in the faith, quick you like men, be strong. Sa Tagalog yan, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Kasi lalamunin ka ng sistema, lalamunin ka ng deception. Kahit sa mga churches, kahit na ng mga pastor pa, kapag hindi naging maliwanag ang pagkaunawa nila sa salita ng Panginoon, naku, maluloko ka talaga. Kahit sa church pa. Tamo, kaliit-liit ng Santa Rosa. Saan ka nakakita? Merong member doon, umikot-ikot sa mga member, nakakuha ng 600,000. In the name of brother, in the name of sister. Diba? Naintindihan nyo, mga kapatid? Tayo yung mga tinuruan na maging mapagmahal, magtiwala sa isa't isa. Pero hindi, mga kapatid, maglokohan. Dapat matuto tayo na magmahal, magmalasakit sa isa't isa. Pero dapat naiintindihan natin at naunawaan natin kung kailan tayo nilalansi. Di ba, mga kapatid? Tama yun? Dapat maliwanag ang isip mo kung ikaw niloloko o nilalansi na. Di ba? Nakita ko rito ngayon yung isang kapatid na nagsabi sa akin na, di bale, hindi ko na lang habulin yung 100,000. 100,000? Pero kasama pa rin natin siya ngayon.
Kasama pa rin natin siya ngayon. Kahit nanloko siya ng 100,000. Oh. Bihira yan, mga kapatid. Tama? Yes. Oh. Kapag nautangan siya sa church, tapos hindi siya binayaran, aalis yan. Oh, magagalit yan sa pastor, gagalit yan sa church. Lahat, idadamay na nila. Oh. Dapat nandito tayo, preparado tayo. Tinuruan tayo ditong magmalasakitan. Tinuruan tayo ditong magmahalan. Tama, mga kapatid? Yes. Oo, maging honest. Oo, pero mga kapatid, ngayon, ginigising ni Pablo yung ating mga diwa. Oo, maging sober tayo. Huwag tayong malilito. Tingnan natin, magtanong kayo ng isa, dalawa, tatlo, apat. Tanungin nyo lahat ng member kung tama ang narinig mo. Oh, di ba? Ganon. Hindi yung may pupunta sa inyo na bigay ka ng 100,000 every month. Kikita yan ng ganito. Sa loob ng 6 na buwan, yung 100,000 mo ay naibalik na. Tapos ibibigay ko pa sa iyo 100,000. Mapira. 6 months lang, yung 100,000 mo, babalik na. Tapos ibabalik pa yung 100,000 mo. Grabe, mga kapatid. Walang sinabi si Henry Sirito. Oh. Oh, ha? Be sober. Kasi ang church ay masisira sa style na ganyan, mga kapatid. Oh. Pero tingnan yung nakuha na ng 500,000, wala na. Oh. Samantalang na-witnessan ko yun 31 years old pa lang ako. I won that family when I was 31 years old. Ngayon ay ano bang edad ko ngayon? 63. Nagtanong lang ako, hindi ko sinabi sagutin mo ako. Oh, I won that family 32 years ago. Tanyo, mga kapatid, nasa Binyan pa. Nung missionary pa ako sa Binyan. At narinig niya na nandito na sa Calamba, sama. Mga kapatid, huwag tayong ganon. Oh, be prepared. Huwag kayong magpapalinlang. Kahit na tinuruan tayong magmahal, magmalasakit, maging mapagbigay. Pero mga kapatid, hindi tayo tinuruang magpaloko. At kung naloko ka, magpasensya ka, nagpaloko ka Dapat ganun di ba? Oh, huwag kang magagalit sa akin. Huwag kang magagalit sa akin. Yan, be prepared for Christ's return. This anticipation motivates Christians to live holy lives and to be engaged in good works. Yan, bakit nagtagal ako doon sa point na yon? Natangay ako ng emosyon ko doon O kasi nung nakaraan nabanggit ko to, tinext ako, Pastor, bakit mo naman binanggit yan? Magbabayad naman ako. Pambira, mahigit 1 taon na, hindi pa siya nagbabayad Nawala na nga lahat ng mga inutangan niya Hindi pala inutang yon, pinag-invest niya. Pinag-invest niya. Be ready to serve. Amen. How? Be ready to serve. Tama. Paano tayo? Be ready to serve. Being ready involves cultivating a lifestyle of discipline. Kung gusto mong maglingkod, kinakailangan meron kang lifestyle of discipline. Amen. Example from the scripture, Matthew chapter 24, verses 42 to 44. Encourage believers to be ready because they do not know when the Son of Man will return. This is 42 hanggang 44 ng Matthew 24. Watch therefore,
For ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, ye would have watched and would not have suffered his house to be broken. Therefore be ye also ready, for in an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Sa oras na hindi mo iniisip, doon babalik ang ating Panginoon. Okay? Yan. Kaya kinakailangan nating mabuhay in eternal perspective. Amen. Kailangan talaga eternal perspective eh. Oh. Readiness also means living with an eternal perspective. Dapat eternal perspective eh. Understanding that earthly life is temporary and that believers are citizens of heaven. Yan ang eternal perspective, di ba? Oh. Yan ang eternal perspective. Temporary lang tayo rito at tayo ay mga citizen ng langit. Di ba? At ang pangalawa, panghuli matatapos tayo rito. Oh, palakpak na kayo, tapos na tayo. At itong second point natin, napaka-iksi nito. Yung kanina, yung first point natin ay, anong tawag natin doon? Paano yung first point natin? The time of that day. Okay? The time of that day. Yung second point natin, the nature of that day. Sa verses 2 and 3. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, oh, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon the woman with child, and they shall not escape. Unang bagay na mapapansin natin ay bilang magnanakaw as a thief. Ibig sabihin, unexpected, only valuables will be taken. Nakakita ka ba na magnanakaw? Pati basura. Oh. Di ba? Pag may magnanakaw, anong kukunin? Valuables. May value. Mayroong halaga. Yan. Ang Panginoon babalik. Valuables lang ang hahanapin niya. Ang kukunin niya. Anak ng Diyos lang yun. Yun ang valuable. Tamo, anak ka ng Diyos eh, kung paano ka magkalat sa dadi. Tamo, tingnan mo, imagine mo yung ginagawa mo. Ang sabi ng Panginoon, valuable ka oh. Oh, imagine mo yung lifestyle mo ngayon. Oh, nasusuka ka no? Oh, valuable ka eh, kaya as a thief in the night, kukunin ka niya. Oh, are you not happy? Amen? Tayong mga anak niya, tayong babalikan niya. Yes. Oh, lahat na may value. Pati unfaithful, may value rin yan. Pagka anak ng Diyos, kapag pinatawad na sa kasalanan, kapag yan ay binayaran na ni Kristo ng kanyang dugo, may value ka na. Yan. Kahit nasabihin natin, napaka! Ng Kristiyanong ito, napaka! May value ka na. Okay? O, sa tao lang, wala kang value, pero sa Diyos, may value ka na. Kapag kakanya ka. Okay? Pangalawa, sudden. Okay? Revelation chapter 6, verses 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Kailan nakakatakot ang itsura ng Panginoon? Hindi yan nangyari. Nung ang Panginoon ay lumalakad dito, di ba pinagkakaguluhan siya? Kahit saan siya pumunta, kahit hindi naniniwala sa kanya, talagang pinagkakaguluhan talaga siya.
Naalala niyo yung time ni Zacchaeus na just be able to see Jesus, di ba? Oh, ang sycamore tree ay matinik na puno yan, pero pinagtiyagaan niya para makita lang niya sa Jesus. Pero dito sa Revelation, nakita niyo mga kapatid, ang mga tao ay tumatakbo sa anong tawag natin doon, sa paanan ng bundok. Oh. Dahil paparating ang Panginoon, takot na takot sila sa pagbabalik ng Panginoon. Mga unbeliever to eh. At sabi nila sa bundok, tabunan mo kami para hindi kami makita ng Diyos na nakaupo sa trono. Si Kristo yan, mga kapatid. Hindi kailanman nakakatakot at nakakasindak ang itsura ng Panginoon. Kailanman. But at this time, nakakatakot na siya sapagkat He is coming as a judge of the world. Oh. Sudden. Oh. At ang pangatlo, inevitable. Ano ba sa Tagalog ang inevitable? Likely to happen. Mangyayari. Hindi pwedeng i-postpone, hindi pwedeng hindi mangyari, inevitable. As travail, ang ibig sabihin ng travail ay paghihirap. Inihalin tulad ang paghihirap dun sa paghihirap ng isang babae kapag siya ay nagle-labor at manganganak. No? And they shall not escape, ang sabi po diyan. Oh. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect a great salvation? Amen. O, paano tayo makakatakas? O, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahagalagahan, hindi natin pahalagahan ang napakagandang kaligtasang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. How shall we escape? No? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? O, paano tayo makakatakas? Ang ganda ng kaligtasan. Nakita natin ang ganda ng sakripisyo ng pagliligtas ng Panginoon. Na kahit hindi ka karapat-dapat namatay siya para bayaran ka sa kasalanan. Napakaganda di ba? Kaya nagtanong ang writer ng Hebrews na si Pablo rin ang sumulat, how shall we escape? No way you can escape. Hahatulang kanya pagdating niya kapag ka nadatnan kanya na wala si Kristo sa buhay mo. Yan. Hindi ka makakatakas. O, tamo, yung mga tao, tumatakbo doon sa paanan ng bundok kasi dumarating na ang Panginoon sa takot nila. O, hindi ko kayang i-describe kung gaano nakakatakot ang itsura ni Jesus pagbalik niya. O, pero dito sa expression na binigay sa atin ni John, nung isinulat niya ang Revelation chapter 6, nakikita natin, amen? Amen. Nakikita natin ang itsura, nakakatakot. Kaya ang sabi, how shall we escape? No way you can escape. At kung ikaw ay Kristiyano ngayon, maghanda ka. Amen. Di ba? Be ready. Yun lang ang dapat natin gagawin yan. Be ready. Yes, you continue your dreams. Raise up your family. Mahalin mo family mo. Pagandahin mo buhay mo. Umunlad ka. Maganda yan. But never forget that the Lord is coming. Anytime. Any moment. At the time that you're not thinking He's coming, He comes. Amen. Sudden. Bigla. You see, inihanda tayo ni Pablo rito. Believers man o unbelievers, inihanda ni Pablo. Kung hindi ka manampalataya ka na. The Lord is coming back. Kung ikaw ay Kristiyano, maghanda ka na because He is coming. Amen?
Tayo po'y tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa gabi o sa umagang pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na napakinggan namin. Maraming salamat sa challenge na amin pong tinanggap sa pagkakataong ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nasa online. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang nandito sa amin sa physical.